Balikan po natin si Dano Tingkungko at ang kanyang paandar. Dano? Jessica, para sa marami sa atin dito sa Metro Manila, lalo na yung mga walang sariling sasakyan, sa mga pampublikong sasakyan tayo umaasa, tulad ng mga bus, para makarating tayo sa ating mga dapat paroonan. Pero kung susundin natin itong Basahero project ng PNP, tulad nito, isang sample na nilagay natin sa headrest ng ating sinasakyang bus. Ang bus din pala ang maaaring maging daan para maligtas tayo at malayo sa krimen. Sa pagpasok at pag-uwi sa trabaho, marami sa ating mga kababayan sa mga bus sumasakay. Pero sa ilang mga pagkakataon, sa mga bus din madalas nangyayari ang ilang mga krimen. Pinakamadalas na riyan ang pang-hold up. Si Loreline hindi na mabilang kung ilang taon na siyang sumasakay ng bus pauwi ng Boni galing Commonwealth. Pero sa halos linggo-linggo raw na nararanasan niyang hold-upan, madalas daw nabablanko ang isip niya sa kaba. Sa pag-handle sa mga ganun sitwasyon, naalala naman ba kung ano yung mga dapat tawagan? Hindi, parang mabablock, maano ka na kasi sir, batataranta ka na, parang matatakot ka na rin. Sa opisyal na tala ng PNP mula 2010 hanggang sa kasalukuyan, tumataas ang mga insidente ng pang-hold up at pagnanakaw sa NCR. Kasama na rito ang sa mga pampublikong sasakyan tulad ng mga bus. Hindi naman daw nagkukulang ang police presence sa mga pampublikong lugar. Obserbasyon ng mga pulis pag nasa sitwasyon na mismo, halimbawa ng pang-hold up ang ilan, nakakalimutan na ng marami ang mga dapat gawin o tawagan dala ng sobrang takot. Na ano sila na nasa shock, nagkakaroon ng state of shock na hindi sila kaagad nakaka-react doon sa situation. Ito ang naisolusyonan ng tinatawag na Basahero project ng PNP, ang salitang mula sa basa at pasahero. Dito, planong gamitin ang mga headrest ng mga bus bilang advertising campaign ng kapulisan. Kasama sa mga nakasaad sa Basahero ang tungkol sa mga bagong modus ng mga masasamang loob tulad ng laglag barya, ipit gang, salisi, pasimpleng panghihipo, pati na rin ang mga bagong estilo ng pang-hold up. Sa lahat din ng mga headrest na may Basahero, makikita mga importanteng numero na pwedeng i-text o tawagan para mag-report ng krimen sa lugar, maging ang Twitter at Facebook accounts ng PNP na pwedeng kontakin. Balita at posters kasi, these are fleeting, mabilis. But ito parang captured audience ka nakaupo ka sa bus, wala ka na ibang pupuntahan at minimum of 30 to 1 hour, 30 minutes to 1 hour, and you will more or less a chance to read it in a longer way. At dahil nasa harapan mo na mga emergency number, magdadalawang isip daw ang mga kawatan. Hindi ka na kailangan mag-scroll sa iyong phone book o mag-isip. Diretso ka nang mag-text o magko-call o magre-ring doon sa emergency numbers na nasa harapan mo na. Maganda rin siya siguro sir. Bakit? Hindi para at least maano nila kung may mangyaring ganyan, magte-text na sila kaagad, ma-action na sila kaagad. Ang iba hindi pa rin kumbensido, lalo pat mahirap daw magtawag pag nasa alanganing sitwasyon. Pag natataranta ka na at hinuhold up ka na, wala nang parang hindi na siya hindi mo na siya mababasa, di ba? So informative siya. Pero siguro yung pagtawag, syempre, mga late rate reaction na siguro ng tao yan. Pero kahit ipinapayo ng pulisya ang pagtawag o pag-text sa mga numero nakalagay sa Basahero sa mismong pangyayari ng krimen, importante pa rin daw siguruhin gawin ito ng pasimple, pasikreto at hindi mahahalata ng mga kawatan para na rin sa kanilang kaligtasan. Jessica, kahit medyo pulido na itong sample na hiniram natin, itong Basahero project, hindi pa natin ito makikita sa mga aircon bus ngayon, dahil ngayon ay nasa pilot stage pa rin itong Basahero project at kasalukuyan pa rin pinaplansya ng technical working group na binubuo ng PNP at ng katambal nitong advertising agency ang ilang detalye ng proyekto. Nakatakda ito na ipakalat sa 50 aircon bus sa susunod na buwan. Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko, at sa iyong paandar.